Pokpok! Pokpok! Pokpok? Pokpok! Sex worker o mas kilala sa tawag na pokpok ay animoy ilan lamang sa mga mabigat na salitang dala-dala sa lumipas na mga henerasyon. Salitang madalas banggitin ni hindi iniisip ang bigat nitong dala, lalo sa mga kababaihang hindi naman gustong matawag bilang isa. Sa datos na nakalahad sa isang pananaliksik, mayroong kalahating milyong prostitute sa buong Pilipinas. Noong 2004, ang mga biktima ng exploitation ay tumaas ng 100,000 at kalaunan ay naging 800,000 biktimang individual nitong taong 2015. May ibang batang kababaihan na binibenta ng magulang sa pagiging batang bayarang babae, samantalang ang iba naman ay napipilitang pasukin ang trabaho sa kadahilan ng nalulubog na sa kahirapan. Kagaya na lamang ng isa sa ilang batang babae sa Sitio Mabato sa Pagbilao, Quezon. Sa mundo ng walang katapusang pagkipagsapalaran, hindi nalingid sa atin ang tumahak ng iba't ibang klase ng daan para lang makamit ang panandaliang saya. Pansuporta sa pamilya, pagpapaaral sa sarili, at maski na rin ang pangkain sa pang-ilang araw. Pagtahak sa daan patungo sa pagiging prosti o tinatawag ngayong pokpok, ang naging tanging solusyon ng isang 18 anyos na babae. Sa pangalang walang karumihan, ano ang kayang isantabi ni Maria para maging haligi ng kanilang nauupos na pag-asa para sa kinabukasan? Ako po si Maria Veronica, 18 taong po lang. Kailan ka nagsimula magbenta ng aliw? Nagsimula po ako nung 15 taong lang po. Ang bata mo pa. Anong dahilan kung bakit ka napunta sa ganitong landas? Hindi ko naman po ginustong maging ganito. Dahil po sa hirap ng buhay at nung may nangyari sa tatay ko, pinasok ko yung ganitong trabaho. Ano bang nangyari sa tatay mo? Nagtatrabaho po siya sa construction site. Na-stroke po siya, napasama yung bagsak at naging invalid. Alam ba ng magulang mo yung trabaho mo ngayon? Opo, alam po nila. Anong reaksyon nila sa ginagawa mo? Siyempre po, hindi po sila masaya sa ginagawa ko. Ayaw po nila ng trabaho. Sang-ayon po ba kayo dito sa ganyang uri ng trabaho na pinasok niya? Wala na kami magagawa eh. Ano lang dyan, ibang gusto ko para sa kanila. Madasalin akong mahigpit ang pagtitiwala at pananalig ko sa Diyos. Kaya pinangalanan ko siyang Maria Veronica dahil sa Birhing Maria si Virgin Mary. Pero hindi ko naman sinasabing madumi ang trabaho niya. Siguro kung hindi niya naranasan to, hindi siya papasok sa ganung sitwasyon. Gabi-gabi kong pinagdarasal yan si Veronica na sana iba nang maging trabaho niya dahil nga naawa na rin ako sa kanya. Dahil siya nagtatrabaho para sa amin para buhayin kami. Hindi ka ba sumubok na maghanap tayo ng trabaho? Sinubukan ko naman po. Naging tendera din po ako pero hindi po sapat yung kinikita ko para po pangbili ng gamot ng tatay ko at pang araw-araw na konsumo na din namin. Nabanggit ni Veronica na sa kabila ng pagbibigay niya ng aliw gabi-gabi, nag-aaral pa rin ang dalaga para sa kanyang kinabukasan. Siya mismo ang nagpapaaral sa kanyang sarili. Nagkataong pagkarating ko sa Sitio Mabato ay saktong oras ng pag-uwi ni Veronica galing sa eskwela. Nabigyan kami ng pagkakataong magtagpo at makita ang rutina nilang mag-anak sa gabing ito. Si tatay ba? Sa loob. Ayun, dito na po ako. Ano po? Pagpalain ka ng Diyos Ano po ito? Inay, andito po pala ulit sila Ma'am Lara. Lara, Iha, pasok ka! Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi, Iha, Lara, pasok ka. Matthew, anak, kuha mo ng upuan si Ma'am Lara. Wag na po, nakakahiya naman po. Salamat. Kumusta naman po kayo? Ay, na ganun pa din, Iha, Lara. Hirap ng sitwasyon. Si Sir
Si Sir po, wala pa rin po bang pagbabago Wala sa pa rin. kalagayan mo? Ganun pa din. Ako pa rin mag-aasikaso, magpapaligo dyan kay Binig mo. Ay, paano po pag uwi po ni Maria? Siya po ba yung nagpapakain? Oo, Ay, Veronica, anak! Pakainin mo ng tatay mo. Oy, Nay! Wait lang po! Siya rin po talaga yung nag-aasikaso pag uuwi niya. Ay, oo, ihalaray. Walang kami lang magtutulungan dito. Ganito po yung ginagawa ko pagka inainan ko ng pagkain si tatay. Hindi po kasi siya pwede ng matitigas na pagkain at bawal din po siya sa karne. Hindi ka naman nahihirapan sa ginagawa mo? Hindi naman po. Okay lang naman po. Ma'am, kain po. Sige lang, salamat. Mateo, upuin mo nga muna dyan sa inay at papakainin ko lang si tatay. Nay, tayo ka po. Salamat, Tutoy. Tay, ayos po muna. Kakain po Tulungan muna na kita. tayo. Salamat po. Boy, pwede ba palapit ng kami? Hindi kasi kita kami. Ilang taon nang ganyan ang kitain mo? Mag-aanin na taon na rin po. Hindi ka ba nahihirapan sa sitwasyon mo? Yun nga po eh. Ang hirap din. Pinagsasabay ko yung pag-aaral ko at pagiging pokpok ko. Tubig itay? Mateo! Kuhaan mo nga muna ng tubig si itay. Saglit lang po itay. Sigurado po kayo, ma'am? Ayaw niyo pong kumain? Oo, nakakain na naman ako kanina pa. Gusto niyo pa po ba, itay? Okay po. Bilang nakatatandang anak ng mag-asawa, hindi imposibleng siya na ang magtrabaho para masustentuhan ang pamilya. Ngunit sa hirap ng buhay, hindi lang pala si Maria ang nakikipagsapalaran. Magandang hapon, kapatid ka raw ni Maria. Opo, maganda pa rin po. Anong pangalan mo? Ako po si Mateo. Alam mo ba kung anong trabaho ng ate mo? Away naman po ako sa ginagawa ng ate ko, lalo na po. Para din po sa pangtustos ng aking pamilya at mahirap po talaga ang buhay. Lalo na po bulag po ang aking mama, tapos invalid din naman po ang aking papa. Pero tumutulong din naman po ako. Tulad na lang po ng marami na din po akong trabahong napasukan. Tulad po ng pangalakal, tapos pagniniyog. Tapos yung ginagawa po ngayon, nagpapatoka po ng manok. Paano ka nakapasok sa pagiging pokpok? Ano po, may kakilala po ako sa school na inoperan po ako ng gantong trabaho. Pero nung una naman po ay hindi naman po ako pumayag. Tapos, nung sinabi niya po sa akin yung kikitain, napagdesisyonan ko po na sumali na lang. Magkano ba yung kinikita sa isang gabi? Depende po. 2 oras, 1,000. 3 hanggang 4 na oras, 2,000. Hindi Nalaman naming hindi lang pala si Veronica sa Sitio Mabato ang may ganitong uri ng trabaho. Nagkaroon kami ng pagkakataon makipanayam sa ibang kaibigan ni Veronica na nagbebenta rin ng aliw. Anong pangalan mo? Ako po si Arian. Ilang taon ka na? 17 pa lang po ako ngayon. Ilang taon ka nung nagsimula ka magbenta ng aliw? Nag-start po ako maging pokpok nung ako po 13 years old pa lang. Bakit ka napunta sa ganiyang landas? 13 years old po ako. Binenta po ako ng nanay ko sa yung ibang lugar ko sa may mga
kasi yung mga magulang ko. Tapos po, ang dami po nilang iniwan na utang sa akin. Nangutang din po ako pangbayad po ng pampalibing ng mga magulang ko. Sa mga sumunod pang pagbisita ng aming team kila Maria Veronica, sinamahan namin siyang magpakonsulta sa isang professional. Sumailalim siya sa isang urine test upang malaman kung siya ay nagdadala ng isang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. At ayon sa naging resulta, negatibo ito.